Buntis ang anak nyo? At dinala nyo pa siya rito para magbenta ng dugo? Labag ito sa batas, alam nyo ba? Napakahusay. Bala ko sanang magbenta ng dugo para ibili ng cellphone ng kapatid mo, tapos buntis ka pala? Peste ka talaga? Magsalita ka? Kung sino ang lalaking nakabuntis sa iyo? Ikaw ba ang babaeng pinapunta ni Mama ngayong gabi? Nagkakamali ka. Hindi ko alam. Pabigat ka lang talaga. At pumayag ka lang na sipingan ng kung sino-sino nang wala man lang nakuha. Ipa-abort mo na agad ang batang iyan. Hindi. Itutuloy ko ang pagbubuntis na ito. Walang pwedeng manakit sa anak ko. Kapag itinuloy mo ang batang iyan, wala akong gagastusin kahit isang kusing para buhayin siya. Yuan, magpakabait ka ha. Dito ka lang muna at maglaro ng Rubik's Cube. Hintayin mong matapos si mommy sa trabaho. Kapag napagod ka na, pumunta ka muna doon sa loob ng convenience store. Tandaan mong mag-ingat palagi. Ano pa ang dapat mong gawin? Huwag kukuha ng candy mula sa hindi ka kilala at huwag sasama sa mga taong hindi mo kilala. Maghintay lang dito hanggang sa matapos si mommy sa trabaho. Oo, napakabait mo talaga. Halika rito. Magpakabait ka ha. Papa? Patay na tayo. Ang lakas ng loob ng batang ito na yakapin ang binti ni Ginoong Lu. Naghahanap talaga siya ng gulo. Bata, nagkakamali ka ng taong niyayakap. Sige na, hanapin mo na ang magulang mo. May part-time job ang mami ko sa loob. Hindi ako pwedeng pumasok. Iniwan ang anak sa labas ng pinto para lang pumasok at kumita ng pera. Mukhang pera talaga ang babaeng iyon. Nagtatrabaho ang mami ko para sa tuition fee ko. Masamang papa, huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng mami ko. Siya ang mami ko at napakaganda niya. Ang anyong ito, parang nakita ko na sa kung saan. Dito ka muna at samahan mo siyang hintayin ng nanay niya. Opo, sir. Nakapagtataka. Kailan pa naging ganito kabait si Sir Lu? Ang galing nyo talaga, Sir Lu. Sir Lu, masyado ka namang magaling. Ang 7,200,000 pisong natalo mo ngayong gabi, huwag mong kalimutang ilipat sa account ko. Kuripot, kayong mga taga-pamilyang Lu, 10 henerasyon ng iisang anak lang, mukhang mapuputol na sa iyo. Ano ba ang gagawin mo sa dami ng perang kinikita mo? Pati na rin ang utang mong 12,000,000 piso noon. Siguraduhin mong mababayaran mo ako. Ang ganda ng babaeng ito ah. Siya nga. Sinasabi ko sa iyo, walang kuwentang makipaglaro ng darts sa isang eksperto na katulad mo, laging ikaw ang nananalo. Ano kaya kung palaruin din natin ang batang babaeng ito? Itira mo para sa akin. Sir Lu, kapag nanalo ba ako, maaari niyo ba akong bigyan ng pera? Hindi ko akalaing ganito siya kaganid sa pera. Kung mananalo ka, 800,000 piso bawat tira. Kapag nanalo ako, may pambayad na sa matrikula ni Yuan. Ang galing mo, Kuya Joe. Ang tumpak ng tira mo ngayon. Nene, ikaw na. Grabe. Sa isang tira lang ng magandang dilag, natalo si Sir Lu ng 2,000,000 at 400,000 piso. Palaging si Sir Lu ang nananalo, mabuti na lang at mabubutas ang bulsa niya ngayon. Nene, mauna ka sa pagkakataong ito. Kung matatalo pa ng 2,000,000 at 400,000 piso, hindi ko na mababayaran iyon kahit ibenta ko pa ang sarili ko.
Huminga ka ng malalim. Itutok mo sa gitna ng target. Ngayon na. Natuto ka na ba? Opo, natuto na ako. Isa pang laro. Grabe, sapul na sapul sa gitna. Sir Lou, paano niyo siya tinuruan? Isa pa. Hindi ako naniniwalang hindi kita matatalo, bata ka. Ang galing. May pambayad na para sa matrikula ni Yuan Yuan. Sir Lou, nanalo ako. May kabuang 6 na marka na nagkakahalaga ng 4 na milyon at 800,000 piso. Salamat, Sir Lou. Mayroon ka bang anak na babae? Nagbibiro po kayo, Master Lou. Hindi pa ako kasal. Paano ako magkakaroon ng anak? Tara na. Bakit? May gusto ka ba sa kanya? Si Shen Ziyi ay kumikita ng 4,600,000 at 80,000 piso sa isang araw. Ang galing niya talagang magbenta ng sarili. Puro paglalandi lang naman siya. Nanay na siya? Hindi ba siya marunong mahiya sa sarili niya? Nagbebenta lang ako ng alak. Hindi ako nagnanakaw o nang aagaw. Ano ang dapat kong ikahiya? Tumabi kayo. Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Shen Ziyi, ang lakas ng loob mong tawagin akong aso. Talagang papatayin kita. Halikayo rito. Hubaran niyo siya. Akala mo ba ay napakabanal mo? Bitawan niyo ako. Anong ginagawa niyo rito? Manager. Shen Ziyi, tinutukso ang mga customer habang nagbebenta ng alak. Sinisira ang reputasyon ng club natin. Sinasabi ko sa iyo, Shen Ziyi, noong una ay naawa lang ako sa iyo dahil isa kang single mom, kaya binigyan kita ng trabahong ito. Hindi ko akalain na ganoon ka palang klase ng babae na walang delikadesa sa buhay. Porke ba single mom ay wala ng delikadesa? Bakit ang tindi ng galit mo sa mga babae? Hindi ka ba ipinanganak ng isang babae? Sobra na ang pagpaparaya ko sa iyo, hindi ba? Maniwala ka man o sa hindi, sa isang salita ko lang, mapapaalis kita agad dito at hayaan kang magutom sa kalsada. Pero sa bagay, sa kabilang banda, gusto ko ang mga katulad mong babaeng may anak na. Kung susunod ka sa akin, ang mga alak sa mga VIP room, hahayaan kitang magbenta ng lahat ng iyon. Ano sa tingin mo? Nako, tinutukso ni Shen Ziyi ang manager? Talagang wala siyang hiya. Kaya naman pala napakataas ng benta mo dahil pala gumagamit ka ng maduming paraan. Isoli mo ang pera sa akin. May asawa na ang manager? Pilit pa rin siyang nagiging kabit? Hindi mo pa ba alam? Nanganak na siya bago pa man makapagtapos ng kolehiyo. Nabuntis ng hindi kasal, anong hindi niya magagawa para lang sa pera? Talagang walang hiya. Dapat nang mapalayas ang ganitong klase ng tao, sinisira ang reputasyon ng club natin. Ako. Narito na si Lord Lu. Sakto po ang dating nyo, Master Lu. Inakit nitong si Shen Ziyi ang manager, kaya balak na namin siyang sibakin sa trabaho. Huwag po kayong magpapalin lang sa kanya. Ano ang sinasabi niyo? Sinasabi ko po na itong waitress na ito ay napakagulo ng personal na buhay at nakikipag-ugnayan sa hindi tamang paraan. Ayon sa patakaran ng kumpanya, dapat na siyang tanggalin sa trabaho. Ang kinita niyang 4,600,000 at 80,000 piso ngayong gabi ay dapat niyang isuko lahat. Shen Ziyi, paulit-ulit ko na itong sinabi sa iyo na walang silbi ang pang-aakit mo sa akin. Isa akong napakadesenteng tao. Hindi iyan totoo. Shen Ziyi, ang kapal pa ng mukha mong itanggi ito, maraming nakakita sa iyo kanina na nakayakap ka pa sa manager at ayaw mong bumitaw. Sa tingin mo ba ay pagbibintangan ka lang namin nang walang dahilan? Tama siya. Pwede akong maging saksi. Oo nga, nakita ko rin iyon. Muntik mo nang lapain ng manager kanina. Ganoon ba? Totoong kailangan ko ng pera.
pero hindi ko siya inakit. Siya ang may masamang balak sa akin. Nagbibiro ka ba? Ako, may masamang balak sa iyo? Sino bang babae rito ang hindi mas maganda sa iyo? Bakit naman ako magkakaroon ng masamang balak sa iyo? Master Lu, itong si Shenzi ay nabuntis bago ikasal. Siya ay may anak na ngayon. Huwag po kayong magpapauto sa kanya. May anak na siya? Master Lu, baka kung ilang lalaki na ang nakasama ng babaeng iyan sa kama, hindi man lang alam kung sino ang ama ng anak niya. Dapat lang na i-blacklist na siya. Talaga ba? Kung ganoon, bakit hindi nyo tingnan ang CCTV? Kapag napanood nyo na ang footage, malalaman nyo kung sino talaga ang nagsisinungaling. Wala akong pakialam. Pero isa ka lang namang part-timer. Anong karapatan mong magpatingin ng CCTV? Tingnan ang CCTV. Paalisin siya at dalhin sa presinto. Hindi po, Master Lu. Ako ang manager ng club na ito. Hindi niyo po ako pwedeng sibakin. Bago ka lang, no? Hindi mo ba alam na ang lahat ng mga club sa buong Shenzhen ay negosyo ni Master Lu? Nagkamali po ako. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Master Lu. Master Lu. Magsialis na kayong lahat. Manatili ka. Ang tungkol sa nangyari ngayong araw. Maraming salamat po. Hindi ko lang matiis ang mga taong binabaliktad ang katotohanan. Wala kang kasalanan. Kaya naman hindi ka dapat mapagbintangan ng mali. Napakagaling nyo po talaga. Kaya pala karapat dapat kayong maging boss. Sir Lu, kung wala na pong iba, aalis na ako. May kinalimutan ka ba? Ano po iyon? Noong gabing iyon sa hotel, 5 taon na ang nakararaan. Ikaw ang naging agresibo noon. Buong gabi tayo hanggang sa mag-umaga. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Sir Lu, ang gabing iyon ay isang aksidente lamang. Oo. Pasensya na po talaga. Aksidente? Sir Lu, napakayaman ninyo. Samantalang ako ay isang manggagawa lamang. Kung hindi iyon isang aksidente, hindi kailanman magtatagpo ang ating mga landas. At saka, malinaw na may anak ka na. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Iniisip mo ba na ako ay... Hindi po. Napakamakapangyarihan at yaman niya. Kapag nalaman niyang si Yuan Yuan ay anak niya, tiyak na aagawin niya ito sa akin. Sir Lu, matagal na pong patay ang tatay ng bata. Kung wala na pong iba, mauuna na po akong bumalik sa trabaho. Sir Lu, gusto niyo po bang ipaimbestiga ko ito? Ako, si Lu Chengyuan, ay wala pang balak na magpumilit na maging ama. Mama, nakita ko po si Papa kanina. Huwag ka basta-bastang tumatawag ng kung sino na papa. Ang tatay mo ay matagal nang nakalibing at tinubuan na ng 2 metrong damo ang puntod. Tara na, uuwi na tayo. Magkano ang kinita mo kagabi? Ibigay mo na sa akin. Nagtayo lang naman ako ng maliit na puwesto. Magkano lang ba ang kikitain doon? Kung kumita ka man o hindi, malalaman ko rin naman kapag ipinakita mo sa akin, di ba? Ibigay mo sa akin ang cellphone mo, bilis. Kagabi, nakakuha lang ako ng 200 piso. Bakit ka kinakabahan kung wala kang pera? May itinatago ka, no? Para sa matrikula iyan ni Yuan Yuan, ibalik mo sa akin. Anak, tingnan mo kung magkano ang pera sa loob ng cellphone. Grabe! May 4,700,000 piso sa cellphone ng babaeng ito. 4,700,000 Bilis, i-transfer mo na rito. Lola, wag mo pong apihin si Mama. I-transfer na natin. Iyak ka ng iyak, maghapon ka na lang umiiyak. Sinasabi ko sa inyo, kayong dalawang mag-ina, malapit nang dumating ang magandang buhay para sa inyo. Ano na naman ang binabalak mo? Bakit ganyan ang hitsura mo? Para kanino iyan? Ako ang nanay mo, tingin mo ba ipapahamak kita? Matandang Wang, lumabas ka na. Ano ang gagawin ninyo? Ji, napakalaking swerte mo talaga. Ang taong iyon na si Matandang Wang ay isa palang mataas na opisyal sa Lu Group, hindi kanya pinandidirihan kahit may dala ka pang pabigat at handa pa siyang magbayad ng 2,300,000 piso para sa dote para lang pakasalan ka. Kaya ikaw, magpasalamat ka na lang ng palihim. Ma! Ang matandang lalaking iyan, nakabugbog na at nakapilay ng 3 asawa. Gusto niyo ba talaga akong ipakasal sa kanya? Akala ko noon mas pabor ka lang talaga sa mga lalaki. Hindi ko akalain na hinding-hindi mo pala itinuring na sariling anak.
Ano naman kung sakta ng asawa? Kapag ang babae ay hindi sumusunod, dapat lang siyang maturuan ng leksyon. Huwag kang mag-alala. Sa ganda mong yan, paano naman kita magagawang saktan? Haalagaan lang kitang mabuti. Bitawan mo ako. Manigas ka. Mamatay man ako, hinding-hindi ako papakasal sa iyo. Masyadong palaban. Baka hindi natin maibigay ang produkto. Ang mga babae naman, kakalma rin iyan pagkatapos ng isang gabi. Sige. Kapag nakuha na kita, siguradong hindi ka na makakangal sa akin. Anong binabalak ninyo? Anak, dalhin mo na ang ate mo sa kwarto. Ate, para naman ito sa mga pangarap ko sa negosyo. Magsakripisyo ka na lang muna. Masamang tao, bitawan mo ang mami ko. Huwag mong gagalawin si Yuan Yuan. Nag-aalala ka pa sa kanya? Mag-alala ka muna para sa sarili mo. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Kapag may panganib, tandaan mong tawagan ng uncle. Daddy, bilisan niyo. Iligtas niyo si Mami. Hindi mo naman ibinibigay ang iyong personal na numero sa mga hindi mo kilala. Sino iyan? Hello? Papa, bilisan mo po. Iligtas mo si Mami. Bata, nagkamali ka yata ng tinatawagan. Hindi mo ako papa. Papa, wag mo pong ibababa ang telepono. Iligtas mo po si Mami. Baka ang nanay ng bata ay nasa panganib nga. Bata, saan ba ang bahay nyo? May maliit na parke sa tapat ng bahay ni Yuan Yuan. Walang kwentang bata, nagawa mo pang tumawag ng palihim? Uulit ka pa ba? Kung nabuntis ang babaeng iyon 5 taon na ang nakakalipas, ganito na dapat kalaki ang bata. Hindi kaya siya na nga ang pinakamamahal kong apo? Hoy, bilisan mo at iligtas mo sila. Hindi naman siguro ito nagkataon lang? Sir Lou, sa ganitong tingin, kamukhang-kamukha niyo nga po ang inyong anak. Sabi ko na nga ba, siya na iyon. Eksaktong-eksakto noong bata ka pa. Posible kaya na? Totoo nga ang nangyari noong gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas? Pumunta na kayo agad doon para magligtas. Panginoong Lu, bakit po kayo napunta sa ganitong lugar? Saan nakatira ang batang ito? Huwag ka nang maraming daldal. Bilisan mo at ihatid mo si Panginoong Lu doon. Alam mo ba kung kaninong anak ito? Siya ang paboritong apo ng $1 billion group. Kapag may nangyaring masama, kaya mo bang panagutan? Panginoong Lu, ituturo ko po sa inyo ang daan. Dito po, dito po. Huwag kang lalapit. Ang tapang mo naman. Tuturuan kita ng leksyon ngayong araw. Huwag mo nang asahan. Paano naman siya lilitaw dito? Naghahanap ka ng ikamamatay mo. Huwag kang matakot. Ako ito. Mama. Mama. Yuan Yuan, magpakabait ka. Ligtas na tayo. Ikaw ba ang lalaki ng pabigat na ito? Nagrenta ka lang ng ilang bodyguard at nagagawa mo nang magmayabang sa harap ko? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako si Shen Tianzi, ang taong dapat mong kinalaban. Alam mo ba kung sino iyon? Ang bayaw ko, isang mataas na opisyal sa Lu Group. Ikaw, ngayon din, ay lumuhod ka at mag-bow ng 50 beses sa akin at palalampasin ko ito. Lu Group, iyon ay isang kumpanyang nagkakahalaga ng trilyon-trilyong piso. Dahil kinalaban nyo ang pamilya namin, kayong lahat ay tapos na. Bitawan niyo ako. Ginoong Lu, wala akong kinalaman sa kanila. Kuya Wang, baka nagkakamali ka lang? Hindi ba siya ang lalaki ni Shen Ziyi? Paano siya magiging ang makapangyarihang Ginoong Lu ng Lu Group? Tama. Kuya Wang, sigurado akong nagkakamali ka. Manahimik ka. Paano magkakamali ako? Bakit hindi pa kayo lumuluhod para magmakaawa kay Ginoong Lu na patawarin kayo? Hindi maaari iyon, Brother Wang. Nagbibiro ka lang siguro, hindi ba? Siguradong hindi iyon totoo. Siguradong hindi iyon totoo. Sino ba kayo sa akala ninyo? At naglakas loob kayong galawin ang Young Madam at ang Little Heiress ng Lu Group. Young Madam, Little Heiress? Master Lu, wala po akong kinalaman sa kanya. Parang awa niyo na. Patawarin niyo ako.
Ipaalis sila sa Shen City at iban sa buong industriya. Masulu. Masulu. Madalas ka ba nilang apihin ng ganito? Ziyi, pamilya mo naman kami. Sila po iyon. Gusto nila kaming ibenta ni Mommy at sinaktan pa nila si Mommy. Zhao Yuan, pagbayarin mo sila ng 100 ulit. Masusunod po. Mama, Dok, bakit siya biglang nahimatay? Mahina na talaga ang katawan ng pasyente. Marami ring mga sugat sa labas ng katawan niya. Kailangan niya ngayong magpahinga ng mabuti. gising ka na po, Mama. Si Yuan Yuan ay talagang anak natin. Bakit mo ako niloko? Tama ka. Anak mo siya. Niloko kita. Dahil natatakot akong agawin mo siya sa akin. Kasalanan ko. Nadama rin ni Yuan Yuan ang hirap dahil sa akin. Kagigising mo lang. Ano ang ginagawa mo? Kailangan ko nang bumalik sa club para magtrabaho. Kalahating araw na akong wala sa trabaho. Mababawasan ang sahod ko kapag hindi pa ako pumunta. Kailangan kong kumita ng pera. Hindi ko hahayaang agawin mo si Yuan Yuan. Walang aagaw sa anak mo. Mag-resign ka na? Sa trabaho mo? Huwag mo nang alalahanin ang tungkol sa pera. Ako. Sa wakas, gising na ang manugang ko. May dala ako para sa iyo. Itong sopas ng sea cucumber na ako mismo ang nagluto. Ang putla ng iyong mukha. Sige na, uminom ka para lumakas ka. Wag na po, wag na po. Patawad po, patawad po. Ang damit na ito ay gawa ng pinakamahusay na designer sa bansa. Ito ang huling obra niya. Nagkakahalaga ito ng 78 milyong piso at ito rin ang paborito ng matandang ginang. Paano ko mababayaran ang milyong piso na iyon? Matandang ginang, magtatrabaho po ako ng mabuti para mabayaran kayo. Lola, hindi po sinasadya ni Mama. Wag po kayong magalit kay Mama. O apo ko, bakit naman ako magagalit sa mami mo? Isang damit lang naman iyan. Ngayon, hindi na ito gusto ni Lola. Papalitan ko na lang ito pag-uwi. Salamat po, Lola. Pasensya na at nag-abala pa ako sa inyo. Mabait na bata. Mula ngayon, dito ka natitira sa amin. Hayaan mong itong pasaway na lalaking ito ay bumawi sa iyo at sa anak mo. Huwag na po. Madam, marami na po akong naibigay na abala sa inyo. Magkapamilya na tayo kaya huwag ka nang mahiya. Ikaw, mula ngayon, alagaan mong mabuti si Ziyi at ang bata. Kapag pumayat sila kahit kaunti lang, lagot ka talaga sa akin. Yehey! Sa wakas may daddy na ako. Wala na ring magsasabi na ako ay isang batang walang ama. Ma, naiintindihan ko po. Dahil lang sa bata, napilitan siyang maging responsable sa amin. Siguradong galit siya sa akin, di ba? Tatay, ang laki naman ng bahay niyo. Ito ay magiging bahay na rin ni Yuan Yuan simula ngayon. Gusto ba ito ni Yuan Yuan? Opo, gusto ko. Maligayang pagbabalik sa bahay, madam. Z, halika rito. Ito ang unang pagkakataon na bumisita kayo rito sa Pamilya Lu. Naghanda ako ng ilang mga regalo para sa inyong pagdating. 71 milyong piso sa cash. 10 villa na may tanawin ng ilog. 1,000 gin ang ginto. 20 mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng 80 milyong piso bawat isa. Dahil sa kakulangan ng oras, ito lang muna ang naihanda ko. Gusto niyo ba? Madam, masyado pong mahalaga ang mga ito. Hindi po namin ito pwedeng tanggapin. Lola, hindi po namin pwedeng tanggapin ang mga ito. Ano ba ang mga ito? Kabilang na kayo sa Pamilya Lu. Ang pagkakaroon ng ilang mansyon at ilang mamahaling sasakyan hindi ba nararapat lamang iyon? Maraming salamat po, madam. Ganyan nga dapat. Tara na, dadalhin ko kayo sa isang magandang lugar. Ziyi Yuan Yuan. Ang mall na ito ay pag-aari ng Pamilya Lu. Kumuha ka ng kahit anong gusto mo. Talaga po ba, Lola? Ang bait niyo po talaga, Lola. Hindi mo na kailangang pumili. Sa'yo na ang lahat ng magustuhan mo. Mami,
Gustong-gusto ko po ang lahat ng mga damit na ito. Hindi ko alam kung paano pipili. Huwag ka nang pumili. Mapapasayo ang lahat ng ito. I-swipe ang card. Wow! Gustong-gusto ko ang lahat ng mga laruang ito. I-swipe ang card. I-pack niyo ang lahat. I-swipe ang card. Madam, saan niyo po gustong ilagay ang mga gamit na ito? Dalhin ang mga gamit ng batang miss sa princess room. Ang mga gamit naman ng batang missis ay dalhin sa kwarto ng amo. Masusunod po. Patay na. Makakasama ko si Lu Chengyuan sa iisang kwarto. Nakakahiya naman ito ng sobra. Lola, baka pwedeng dalhin na lang ang mga ito sa kwarto ko. Anong pinagsasabi mong sa iyo o sa kanya? Hindi ba't ang kwarto ni Cheng Yuan ay kwarto mo rin? Mula ngayon, magtatabi na kayong matulog. Magtatabi? Siyempre naman. Masyadong mahina ang katawan mo, dapat ay may isang taong mag-aalaga sa iyo ng mabuti. Ang pasaway na batang ito, araw-araw, punong-puno siya ng enerhiya. Kaya dapat lang na siya ang mag-alaga sa iyo. Ma? Mababaw lang ang tulog ko? At lagi pa akong busy? Baka maistorbo ko lang siya. Mas mahalaga pa ba ang trabaho kaysa sa asawa mo? Sobrang yaman na ng pamilyang Lu? Hindi mo na kailangang magpakapagod ng ganyan. Ziyi, kapag hindi kanya inalaga ang mabuti, sabihin mo lang sa akin, at ako na ang bahalang magturo sa kanya ng leksyon. Kahit ano pang hindi pagkakaunawaan, malulutas din iyan pagkatapos ng isang gabi. Yuan, sumama ka na kay Lola. Hala, bakit ang init mo? May sasabihin ako sa iyo. Si Yuan ang tanging tagapagmana ng pamilyang Lu. Ayaw kong lumaki siya sa isang broken family. Kaya naman, magkaroon tayo ng marriage agreement. Alam kong kailangan mo ng pera. Bibigyan kita ng 4 na milyong piso buwan-buwan. Pero, ang kondisyon ay, ikaw at si Yuan ay dapat manatili sa pamilyang Lu. Isang maayos na pamilyang may tatay at nanay. Ang talagang mas makakabuti sa paglaki ng bata. Pwede bang pumasok na agad si Yuan sa elementarya? Kahit sa kindergarten ay hindi pa siya nakatuntong. Ang pagtatrabaho ko sa club para kumita ay dahil... Huwag kang mag-alala tungkol diyan. Aayusin ko iyan agad. Sinabi mo kanina na kumikita ka dahil... Ano? Wala lang. Matulog na tayo. Mag-aayos lang ako ng ilang dokumento. Magpahinga ka na ng maaga. Shan Ziyi. Tumatabi lang siya sa iyo dahil kay Yuan. Si Lu Chengyuan ay hinding-hindi magkakagusto sa iyo. Yuan, kumain ka pa ng marami. Hello? Shan Ziyi. Nag-absent ka nitong mga nakaraang araw. Kapag hindi ka pa pumasok ngayon, ang suweldo mo ngayong buwan, huwag mo nang asahang makakuha kahit 1 sentimo. Sige, papunta na ako agad. Anong nangyari? Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Ipinapaubaya ko na muna sa iyo si Yuan. Hindi ba't pinag-resign na kita? Responsibilidad mo ang bata. Magdidiborsyo rin naman tayo balang araw. Ito ang trabaho ko. Aalis na ako. Hindi na pala siya makapaghintay na makipaghiwalay sa akin. Daddy, pwede po ba tayong pumunta sa pinagtatrabahuhan ni Mami? Aba, hindi ba ito ang campus bell ng Jiangda? Bakit ka napadpad dito para magtrabaho sa club? Dati ay ikaw ang nangunguna sa departamento natin. Halika kayo mga kaklase. Tingnan niyo kung sino ito. Ang goddess at top student ng school natin, naging tagasilbi lang pala ng alak. Aba, dito na pala nagtatrabaho ngayon si Shen na campus bell natin? Halika rito. Samahan mo kaming mga dati mong kaklase na uminom. Pasensya na. Nagtitinda lang ako ng alak pero hindi ako nakikipag-inuman. Sus, kunwari ay napakabait noong nasa school.
Ngayong nagtitinda ka na ng alak, nagmamalinis ka pa rin. Binibigyan ka na nga ng mukha na samahan kaming uminom. Shanzi, kung hindi mo ako pagbibigyan bilang dati mong kaklase, mag-ingat ka dahil baka ireklamo kita. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako makikipag-inuman. Magreklamo kayo kung gusto nyo. Bumalik ka rito. Sino ang nagsabing pwede kang umalis? Napakasama niyo. Hindi niyo pwedeng apihin ng mami ko. Ikaw na batang anak sa labas. May gana ka pang pagalitan ako. Ayusin mo ang pananalita mo. Hindi anak sa labas si Yuan. Kung ganoon ay tawagin mo ang tatay niya rito para makita namin. Sige, tawagin mo. Sige, tawagin mo. Tawagin mo na siya. Sige, tawagin mo. Sige, tawagin mo. Anong ingay ito? Ay, Miss Joe pala. Bihira kayong mapunta rito. Manager, mukhang matapang ang empleyado niyo. Shenzi, humingi ka agad ng paumanhin kay Miss Zoe. Maya-maya ay ang malaking boss ng club na si Sir Lou ay pupunta rito para mag-inspeksyon. Huwag kang gumawa ng gulo rito. Hindi niyo pwedeng apihin ng mami ko. Kung hindi, tatawagin ko si Daddy para pumunta rito para turuan kayo ng leksyon. Ikaw na batang anak sa labas. Kung ganoon ay tawagin mo ang tatay mo rito para makita natin. Zhou Xiaolan. Hawakan niyo siya. Masamang tita, huwag mong apihin si Mommy. Yuan, bilisan mo at hanapin mo si Daddy. Bilisan mo. Balak mo pang tumakas? Shanji, mapagbigay akong tao. Basta lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayong araw, maaari ko nang kalimutan ang lahat ng nangyari. Wala naman akong ginawang masama. Bakit kailangan ko pang humingi ng tawad? Shenzi, itigil mo na ang gulo. Parating na si Jilu. Kung maapektuhan ang tingin ni Jilu sa ating club at hindi na siya mag-invest sa atin, kaya mo bang panagutan iyon? Galit na siya sa akin sa simula pa lang. Kapag nakita ni Lu Chenyuan ang kaawa-awa kong hitsura, baka lalo lang siyang mawalan ng respeto sa akin. Pasensya na. Sabi ko, lumuhod ka at humingi ng tawad. Bitawan niyo ako, hindi ako luluhod. Ganoon ba? Sinong nangahas na paluhurin at pahingiin ng tawad ang tao ko? Maayos ka lang ba? Tatay, siya po ang umaapi kay Mommy. Ikaw ang kabit ni Shenji, di ba? Nagawa mo talaga akong saktan? Ituloy nyo. Bugbugin nyo siya hanggang sa sumuka siya ng dugo. Hinding-hindi kita mapapatawad. Yehey! Naitaboy na ang masamang tao. Sir Lu, Hindi mo pinotektahan ang sarili mong empleyado? Pumanig ka pa sa iba? pasensya na po, nagkamali ako, Sir Lu. Hindi ko po talaga alam na asawa niyo pala si Binibining Shen. Ang dumi ng lugar na ito. Wala na ring dahilan para manatili pa ang lugar na ito. Ipasara ang shop na ito. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Sir Lu, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Nagkamali po talaga ako. Sir Lu, patawad po talaga. Ah. Tapos na. Wala na ang lahat. Naisara na ang clubhouse. Magpalakas ka muna ng iyong katawan. Kapag gumaling ka na, maaari mo nang gawin ang kahit ano. Basang-basa ka na, maligo ka na muna. Tutulungan kitang patuyuin ang buhok mo. Ako na lang ang gagawa. Kapag hindi natuyo ang buhok mo, magiging mas mahirap kapag nilamig ka. Anong tinatawa-tawa mo? Bakit ka natatawa? Bakit kailangang ang lapit-lapit niya?
Sino? Sabi po ni Donya, nilamig daw po si Mrs. Kaya ipinadala niya ako rito para magdala ng essential oil. Mrs. Senyor, ibinilin po ni Donya na kailangang ipahid ang essential oil na ito sa buong katawan para maging mas epektibo ito. Buong katawan? Sa buong katawan. Nanay Leo, baka pwedeng kayo na lang ang pumasok para pahiran ako. Senyorito, ibinilin po talaga ng matandang ginang ang langis na ito na panlaban sa lamig. Kailangang ang senyorito mismo ang magpahid nito sa senyorita. Sabi ng matandang ginang, dapat gampanan ng senyorito ang kanyang tungkulin bilang asawa. Asawa. Sa puso niya. Hindi naman niya ako itinuturing na asawa. Sige, naintindihan ko na. Senyorito, tandaan niyo po, ang likod at ang dibdib, ang mga bahaging pinakamadaling pasukin ng lamig. Dapat ay mabuti niyo itong pahiran doon. Siguro ay ako na lang ang gagawa nito. Sinabi ni Nanay Leo, kailangang ipahid ito sa buong katawan. Ako na ang gagawa. Pero, Walang pero-pero. Kapag hindi ka pa kumilos, ako mismo ang maghuhubad sa iyo. maghuhubad na ako. Mag-relax ka lang. Medyo malamig ito sa simula, pero iinit din ito mamaya. Tiisin mo muna ng kaunti. Ano ang ginagawa mo? Sinabi ni Nanay Liu, kailangang ipahid ang langis na ito sa buong katawan. Kaya, kailangang pahiran ang lahat ng ito. Kaya ko na ito ng mag-isa. Hindi pwede. Nakapikit naman ang mga mata ko. Kung nakapikit ka, paano mo malalaman kung saan ka nagpapahid? Bilisan mo na. Dahil kung hindi lang simpleng masahe ang aabutin mo. O sige na, bilisan mo lang. Hindi pa ba tapos? Mommy, gusto ko pong matulog kasama ka. Kakapanaginip ko lang po ng masama. Pupunta muna ako sa silid-aklatan para ayusin ang mga dokumento. Magpahinga ka na muna. Shanzi, isa lang naman itong kasal sa kontrata. Siya ay mabait lang sa iyo, alang-alang kay Yuan. Kaya niya lang ito ginagawa. Nagpaplano akong magdaos ng isang handaan para sa pagkilala. Para malaman ng lahat na si Yuan ay anak ko, ni Lu Chengyuan. Ibig niyo bang sabihin ay sasamantalahin niyo ang pagkakataon para i-anunsyo ang katayuan ng Young Madam para walang mga has na saktan siya? Masyado kang madaldal. Halata namang nahuhulog na ang loob pero ayaw pa ring aminin ang lalaking ito ay mapagkunwari. Paano naman ako magkakagusto sa isang babaeng mukhang pera na katulad niya? Hindi ito problema na dapat isipin ng isang may sahod na 800,000 piso kada buwan. Gawin mo na lang ang mga iniutos ko sa iyo. Opo. Nabalitaan mo na ba? Parang may lihim na inihahandang-handaan ang Young Master. Siyempre naman. Balita ko ay magiging napakarangya nito. Ang lahat ng mga maimpluwensyang tao sa Shenzhen ay darating para dumalo. Anong klasing handaan ba ang ganito karangya? Kailangan pa bang itanong iyan? Mahigit 30 taong gulang na ang Young Master. Siguradong naghahanda na siya para sa kaniyang kasal. Kasal? Sa aling anak ng mayamang pamilya? Sa katayuan ng ating Young Master, siguradong anak siya ng isang napaka-impluwensyang pamilya. E paano na si Binibining Shen? Ano pa nga ba? Ang maisilang si Binibining Yuan para sa Young Master ay isa ng napakalaking swerte para sa kaniya. Ano pa ba ang inaasahan niya? Ano bang mga pinagsasabi ninyo? Tigilan niyo ang pagkakalat ng chismis. Ayaw niyo na bang manatili rito sa pamilya Lu? Young Madam, gusto ng Young Master na isama niyo si Binibining Yuan papunta sa bulwagan ng pamilya Lu. Sige po.
Inimbitahan ni Panginoon Lu ang lahat ng mga kilalang dalaga ng lungsod ng Shen sa piging na ito. Siguro ay gusto niyang pumili ng mapapangasawa mula sa kanila. May hitsura rin naman ako. Kung sakaling magustuhan ako ni Panginoon Lu, ay tiyak na uunlad na ang ating pamilya, Li. Aba, saan galing ang pulubing ito? At naglakas loob pang magdala ng bata para agawin si Panginoon Lu? Huwag mong pagsalitaan ng masama ang nanay ko. Oh, nagagalit na ang maliit na anak sa labas? Bakit? Mali ba ang sinabi ko? Tingnan mo muna ang iyong katayuan sa buhay. Ang piging na ito na inorganisa ni Panginoon Lu ay hindi para sa mga mababang uri na katulad niyo. Ang piging na ito inihanda ng tatay ko. Kaya bakit hindi kami pwedeng pumunta ng nanay ko? Tatay? Ang tatay mo ay si Panginoon Lu? Tama? Talagang mag-ina nga kayo. Napakabilis niyo namang maghanap ng tatay. Ni hindi niyo nakilala ang totoong ama niyo. Talagang wala kayong hiya. Anong karapatan mong pagsalitaan ng anak ko? Bakit? Anong masama sa sinabi ko? Kayong dalawang ambisyosang mababang uri. Asistente Zhao, hulihin niyo na sila bilis. Naglakas loob pa kayong akitin si Panginoon Lu. Tama. Dapat lang silang paalisin. Lagot kayong dalawa. Mga tauhan, ilabas siya. Asistente Zhao, baka nagkakamali po kayo? Sinasabi ko sa inyong hulihin sila. Dahil sa pang-aapi mo sa aming young madam at munting prinsesa ng pamilya Lu, kumanda ka. Young Madam? Munting prinsesa? Ilayo niyo siya rito at huwag na siyang papakita kay Panginoon Lu. Nagkamali po ako, patawad. Asistente Zhao, maawa po kayo sa akin, patawarin niyo po ako. Madam, munting miss, magsisimula ang handaan sa eksaktong 12:00 ng tanghali. Maaari kayong maglibot-libot sa paligid, pero huwag kayong lalayo. Salamat. Salamat, Tito Zhao. Bakit kailangan mo pang maging magalang sa akin? May kailangan lang akong asikasuhin kaya mauna na ako. Ayos ka lang ba, Yuan? Iba talaga ang pamilya Lu. Maging ang bulwagan ng handaan ay napakagarbo rin. Siyempre naman. Sayan Shi, bakit nandito na naman siya? Hindi talaga siya umaalis. Hindi kaya hindi na siya makatagal sa club at pumunta rito sa pamilya Lu para maging katulong. Sino ba siya? Siya ba? Siya iyong matalinong diyosa sa paaralan namin na nabuntis ng wala pang asawa. Siguro ngayon ay nagtatrabaho na bilang katulong sa pamilya Lu. Dahil kung hindi ay wala siyang karapatang magpunta rito. Napakakapal ng mukha. Isang katulong lang naman. Na nagdala pa ng bata sa handaan para lang makikain at makigulo. Shi. Zhou Xiaolan, anong ginagawa mo rito? Siyempre nandito ako dahil isa akong espesyal na panauhin dito. Samantalang ikaw, kung hindi ka nagtatrabaho bilang katulong sa pamilya Lu, ay wala ka rin karapatang magpakita rito. Tabi, wala akong oras na pumatol sa isang tanga. Hindi ako tatabi. Anong magagawa mo? Shenchi, marumi ang sahig, punasan mo na ito agad. Mag-ingat ka, baka isumbong kita kay Panginoon Lu. Sino ka para utusan ako? Dahil ang asawa ko ay ang manager ng departamento ng tauhan. Iyon ang aming posisyon. 1,000, 10,000 beses na mas mataas kaysa sa iyo. Shenchi, tumigil ka riyan. Away, tingnan mo. Ngayon, kahit ang mga katulong ng pamilya Lu ay naglalakas loob ng balewalain ako. Inuutusan kita? Lampasuhin mo ang sahig hanggang sa luminis. Yumukod ka at humingi ng paumanhin sa girlfriend ko. Huwag kang umasa. Huwag kayong umasa, kayong dalawang masasamang tao. Hindi kayo karapat-dapat na utusan ng mami ko. Ikaw na batang anak sa labas. May gana ka pang pagsalitaan ako ng masama. Ito ang singsing ni Panginoon Lu. Ito ay ang singsing ni Panginoon Lu. Ayon sa impormasyon sa loob, ibinigay ni Panginoon Lu ang kanyang singsing sa young madam noon. Posible kaya na siya ang young madam ng pamilya Lu? Pinoprotektahan mo ang masamang tita? Masama ka ring tao? Batang miss, nagkakamali ka. Hindi ako masamang tao. Young madam, pasensya na po. Hindi ko kayo nakilala kanina. Away, baka nagkakamali ka lang? Si Panginoon Lu ang pinakamayaman sa lungsod ng Shen. Ang tunay na paborito ng langit. Bakit siya magkakagusto sa ganitong klase ng tao? Hindi ba ito ang singsing ni Panginoon Lu? Posible kaya na si Shenji ang magnanakaw na iyon? Tama, sabi nila ay may magnanakaw. Baka nga si Shenji iyon. Pag-isipan mong mabuti, kung siya talaga ang young madam, magsusuot ba siya ng ganito kapayak? Grabe. Naglakas loob ka talagang nakawin ang singsing ni Panginoon Lu at magpanggap bilang young madam ni Panginoon Lu. Ang lakas ng loob mo. Shenji, hindi mo inaasahan, no?
Kinabuking pa rin kita. Magnanakaw ka. Joe Xiaolan, huwag kang basta-basta manira ng puri. Hindi magnanakaw ang mami ko. O sige, sabihin mo. Saan galing ang singsing na iyan? Huwag mong sabihing balak mong sabihin na ibinigay ito sa iyo ni Panginoon Lu. Talagang ibinigay ito sa akin ni Panginoon Lu. Sino ka ba sa akala mo? Dapat man lang ay gumawa ka ng matinong dahilan. Noong kolehiyo ay nabuntis ka, nang hindi kasal kaya napatalsik ka. Ngayon ay hindi lang basta isinama ang anak para makikain ng libre sa piging, naglakas loob ka pa na magnakaw ng gamit ni Panginoon Lu. Ang mga katulad mong tao ay hindi nararapat na nandito. Paalisin siya, paalisin siya. Paalisin siya, palayasin siya rito. Paalisin siya, paalisin siya. Away. Kunin natin ang singsing ni Panginoon Lu. Baka gantimpalaan pa tayo ni Panginoon Lu. Anong gagawin mo? Ayaw mo sa madaling paraan? Gusto mo sa mahirap? Ibalik mo sa akin ang gamit ko. Gamit mo? Sa tingin mo ba karapat-dapat ka? Ibalik niyo na ang gamit ng nanay ko, bilis. Yuan, halika rito, bilis. Huwag ninyong galawin ang anak ko. Ayoko na ng singsing. Ibalik niyo na lang sa akin si Yuan. Gusto mong palayain namin ang anak mo? Madali lang yan. Lumuhod ka at magkautaw sa akin. At aminin mong ninakaw mo ang singsing. Ano sa tingin mo ang alok na ito? Sulit na sulit, di ba? Nanay, tinuruan niyo po ako na huwag luluhod sa masasamang tao. Ayaw mong lumuhod ha? E di hayaan nating ang anak mo ang humingi ng tawad para sa'yo. Kaso lang ako, ay medyo mabigat ang mga kamay. Itong maliliit na braso at binti na ito kapag pinilit nating paluhurin, siguradong magkakalatog ito, di ba? Sa akin nyo ibuhos lahat. Nananakit kayo ng bata. Anong klaseng tao kayo? Hindi ba't ikaw yung nabuntis bago ikasal at nanganak ng isang bastardo? Ang isang bastardo ay hindi nararapat na manatili sa mundong ito. Balita ko noon para sa bastardong ito nagbenta ka pa raw sa club. Napakadakila naman ang pagmamahal ng isang ina. Hindi bastardo si Yuan. May tatay si Yuan. Ano? Huwag mong sabihing ang tatay mo ay si Master Lu? Ganyan ba ang turo sa iyo ng nanay mo na lumabas para manloko ng iba? Ang tatay ko ay si Lu Chengyuan. Ang batang ito, gusto talagang kilalaning tatay si Master Lu. Nabubaliw na siguro siya. Luluhod ka ba o hindi? Luluhod. Luluhod ako. Pakawalan nyo na ang anak ko. Sinong nangahas na paluhurin ng taong pagmamayari ko? Yuan. Huwag kang matakot. Tatay. Ikaw na naman. Noong nakaraang wala ang lalaki ko. Kaya nakalamang ka sa akin. Ngayon naman, hinding-hindi na kita palalampasin. Siya ba ang asawa mo? Hindi po. Away, ano bang kinatatakutan mo? Ikaw kaya ay nasa Lu Group, supervisor ng Human Resources. Ang pagligpit sa mahinang ito ay napakadali lang para sa iyo. Tumahimik ka. Chien Wei, nagawa mo akong saktan? Ano ba ang kinatatakutan mo? Siya ay nagdala lamang ng ilang mga bodyguard. Ano bang espesyal doon? Tanga. Panginoon Lu, wala po akong kinalaman sa babaeng iyan. Hindi rin ako ang lalaki niya. Nagkamali po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Panginoon Lu, ikaw. Ikaw pala talaga si Panginoon Lu? Hindi ka kilala? Kanina nung hawak mo, ang aking anak na babae, hindi iyan ang sinasabi mo. Panginoon Lu, hindi ko po alam na silang dalawa ay ang madam at ang munting miss. Maawa po kayo sa akin. Si Enshi, siya nga talaga ang madam. Zhao Yuan. Chien Wei, sibak ka na sa trabaho. Umalis ka na sa Shenzhen ngayon din. At ban ka na sa buong industriya. Wala po akong kasalanan, Panginoon Lu. Mali po ako. Patawad po talaga. Panginoon Lu, patawad po. Wala po talaga akong kinalaman dito. Siya ang lahat ng ito. Siya ang nag-udyok sa akin na gawin ito. Hindi mo pwedeng gawin ito, mahal. Hindi mo pwedeng isisi ang lahat sa akin. Sino ang asawa mo? Magkakilala ba tayo ng maigi? Umalis ka rito. Napakamalas mong tao. Mga tauhan, itapon sila sa labas. Panginoon Lu, alam ko na pong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Sa akin ka ba dapat humingi ng tawad? Si Enshi, alam ko na pong nagkamali ako. Hindi ko dapat kayo pinagalitan sa paghinto sa pag-aaral.
Hindi ko rin dapat kayo pinagsalitaan ng masama tungkol sa pagtatrabaho sa club kasama ang anak nyo. Nagkamali ako. Alalahanin mo ang dati nating pagsasama bilang magkasama sa kwarto noon. Pakiusap, magmakaawa ka kay Panginoon Lu para sa akin. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Chi. Nagpunta siya sa club nang dahil lang pala kay Yuan Yuan. At dahil na rin sa aksidenteng naging sanhi ng paghinto niya sa pag-aaral. Mali pala talaga ang akala ko sa kanya. Tingin ko ay hindi ka talaga nagsisisi. Natatakot ka lang. Magkasama sa kwarto? Noong nasa kolehiyo pa tayo ay lagi mo na akong pinupuntirya. Gumagawa ka ng mga malalaswang balita tungkol sa akin. At kanina lang sa handaan ay muli mo kaming hiniya ng anak ko. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para sabihin iyan? Ilabas sila. Nagkamali ako. Patawarin niyo po ako, Panginoon Lu. Patawad. Naging abala ako sa paghahanda ng handaan para sa iyo. Kaya hindi ko na ipaliwanag ng maayos sa iyo. Ikaw, totoo bang inihanda mo ito para sa akin? Ito ang handaan para sa pagkilala na espesyal kong inihanda para sa inyo. Ipakikilala ko sa lahat. Si Yuan Yuan ay anak ng pamilyang Lu. Hindi ko akalain. Siya nga talaga ang anak ni Ginoong Lu. Sabi nila ayaw ni Ginoong Lu sa mga babae. Mukhang dahil lang pala ito sa anak niya, kaya lang siya nabigyan ng espesyal na atensyon. Totoo yan. Ang pamilyang Lu ay laging kakaunti ang mga tagapagmana. Ang anak na ito ay posibleng maging tagapagmana ng pamilyang Lu sa hinaharap dahil mayroon siyang anak na tagapagmana. Kahit hindi siya pakasalan ni Ginoong Lu, siguradong maginhawa na ang buhay niya balang araw. Itong tinatawag na swerte ang ina dahil sa anak. Ganitong-ganito yun. Si Yuan Yuan ay anak ko. At si Shen Ziyi ay ang opisyal at tunay na batang ginang ng pamilyang Lu. Sino man ang maglakas loob na hamakin si Shen Ziyi, ay hinahamak din ako, si Lu Cheng Yuan. Ginoong Lu, talaga bang para sa amin ni Yuan Yuan ang handaang ito? Ginoong Lu, narito na ang binibini. Ngayon gusto niyang ikaw mismo ang sumundo sa kanya. Ganoon pa rin ang ugali niya. Si Yuan Yuan, hayaan muna sa mga katulong sandali. Sumama ka kay Nanay Liu para magpalit ng gown. Siguradong babagay sa kanya ang gown na iyon. Tara. Batang ginang, sasamahan ko po kayong magpalit ng gown. Saan ba nagpunta ang batang iyon? Bakit ang tagal bago dumating? Siya siguro ang babaeng tunay na gustong pakasalan ni Lu Cheng Yuan. Sa puso niya, isa lang akong ina ni Yuan Yuan. Sabi na nga ba, sila talaga ang itinadhana para sa isa't isa. Kahit na hindi ko kayang mawalay kay Yuan Yuan, oras na para umalis ako. Mami? 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 Ang ganda-ganda mo naman. Yuan Yuan, paano kung isang araw ay kailangang maghiwalay ni na daddy at mommy? Kasama ka ba kay mommy? O maiiwan ka kay daddy? Mabait naman si daddy sa atin. Bakit kailangan nating makipaghiwalay sa kanya? Nagbibiro lang ako. Huwag ka nang umiyak. Siguradong magsasama-sama ang pamilya natin habang buhay. Si Yuan Yuan kapag sumama sa akin, hindi ko man lang siya mapapag-aral. Mas mabuting manatili na lang siya sa piling ng tunay niyang ama. Anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Gusto mo bang tawagan ko ang personal na doktor? Ayos lang ako. Halika na. Magsisimula na ang piging. Tara, dadalhin ko na kayo sa ballroom. Napakaganda niya talaga. At malas pa dahil pareho kaming suot. Sabi nga nila na hindi mo malalaman hanggat hindi mo na ikukumpara. Pero kapag nagkumpara ka, ay talagang nakakagulat. Isipin mo, ang parehong damit na isinuot ng magkaibang tao, talagang magkaiba ang kinalabasan. Oo nga. Ngayon ay may magandang panoorin na tayo. Si Miss
ay masasabing ang prinsesa ng Shencheng napakataas ng kanyang katayuan. Lahat ng suot at gamit niya ay talagang kakaiba at tanging siya lang ang mayroon. Galit na galit siya kapag may kapareho siyang damit. Sabihin na nating ayos lang kung pareho ang kuwintas at hikaw, pero pati ang gown ay magkapareho rin. Kaya naman pala galit si Miss. Tandang-tanda ko noong may nagsuot ng kaparehong damit ni Miss, pinahiya siya ni Miss sa harap ng marami. At muntik pang mahubaran. Talagang malalang eksena iyon. Siguro ay dapat na lang akong bumalik para magpalit ng damit. Bakit naman? May ibang mas bagay sa gown na ito kaysa sa akin. Marunong naman palang mahiya ang Shenziyi na iyan. Pero sayang lang dahil huli na ang lahat. Tama? Nakita na siya ni Miss? At kung balak niyang tumakas, nananaginip lang siya ng gising? May mapapahiya at mahuhubaran mamaya. Tinuturuan niyo ba ako kung anong dapat kong gawin? Makinig kayong lahat. Ang damit ni Ziyi ay ipinagawa ko talaga para sa kanya. Kapag narinig ko pa kayong nagkakalat ng chismis, huwag niyo akong sisihin kung patahimikin ko kayo ngayong araw. Opo, opo. Ikaw si Yuan Yuan, di ba? Ang cute mo naman. Pagkaalis ko, malamang ay magiging mabuti siya kay Yuan Yuan. Sa ganoon ay mapapanatag na ako. Aalagaan mo ba ng mabuti si Yuan Yuan sa hinaharap? Siyempre naman. Ituturing ko siyang parang tunay na anak. Hindi nga nakapagtataka na ikaw ang pinakamagandang dilag ng Jiangda noon. Ang damit na ito ay mas bagay sa iyo kaysa sa akin. Masyado nyo naman akong pinupuri. Hindi ko po kayang makipagpantay sa inyo. Huminto po ako sa pag-aaral noon. Bagay na bagay kayo ni Lu Chengyuan. Dapat ay ituring mo si Yuan Yuan na parang sarili mong anak sa hinaharap. Maaari ba? Ikaw ba ay nagkakamali? Anong ibig mong sabihin? Magpapakilala muna ako. Ako si Lu Shiwen. At ako ang nakatatandang kapatid ni Cheng Yuan. Nakatatandang kapatid? Oo, pasensya na po. Ako. Kararating ko lang galing ibang bansa. Ayos lang kung hindi mo ako kilala. Ngunit, aking mahal na hipag, nagsiselos ka ba? Hindi po. Ang piging na ito ngayon. Ay talagang inihanda para sa inyo ni Yuan Yuan. Sa piging na ito ngayong araw, ay nais kong ipahayag sa lahat na ang isang ito ay ang tunay na anak ni Lu Chengyuan. Si Xian Yuan Yuan din ang magiging tanging tagapagmana ng pamilya Lu. At si Xian Ziyi ay ang asawa ni Lu Chengyuan at ang tanging young mistress ng pamilya Lu. Kapag may nambastos sa kanya, ay kinalalaban nyo ang pamilya Lu. Huwag po kayong masyadong kabahan, young mistress. Idinaos ni Panginoon Lu ang piging na ito para formal na ipakilala si Binibining Yuan Yuan. Pero ang totoo ay para patunayan ang inyong katayuan. Gustong gusto ka talaga ng boss, ayaw lang niyang aminin. Kapag nagsalita ka pa, wala ka nang matatanggap na bonus ngayong taon. Huwag niyo na po akong pagbiruan. Ang kapatid ko talagang ito ay hindi nagbago at hindi pa rin marunong magsalita. Huwag kang mag-alala. Xianqi, sa dami ng taon na magkapatid kami, hindi pa siya naging ganito kaasikaso sa akin. Ate, Parang gusto ko na talaga siya. Walang hiya ka. Dahil sa iyo ay naban ako sa buong industriya. Papatayin kita. Hindi mo ako pwedeng patayin? May hawak akong ebidensya laban sa'yo. Kapag nakita pa kitang muli, bubugbugin kita sa bawat pagkakataon. Xian Chi, ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin. Hindi talaga kita mapapalampas. masyado ng gabi. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Nakita kong abala ka pa, kaya dinalhan kita ng makakain. Anong nangyari rito? Wala ito. Napaso lang ako kanina nang hindi sinasadya. Ang mga ganitong bagay, dapat ay ipinaubaya mo na lang sa mga katulong. Gusto ko lang namang magpasalamat sa iyo.
Bakit hindi? Inumin mo muna itong silver ear soup. Bakit hindi mo iniinom? Ito na ang aking midnight snack. Gusto kong bigyan si Yuan Yuan ng kapatid. Sandali lang. Sabi ng doktor, kailangan ko pang magpagaling ng 1 buwan. May, ilang araw pa ang natitira. Alam ko ang ginagawa ko. Parang sumobra naman yata ang tiwala mo sa sarili. Lu Chengyuan, kung talagang hindi mo na kaya, matutulungan kita. Mahalaga ang kalusugan mo. Makinig ka at matulog na. Shen Ziyi, gaano ba karaming swerte ang naipon mo sa nakaraang buhay mo? Hoy, nabalitaan mo ba? Balita ko sa sahig pa rin daw natutulog si Young Master ngayon. Ano namang nakakapagtaka roon? Sinong lalaki ba ang hindi gusto ng bata at maganda? Nanganak na kasi si Young Mistress. Hindi na kasing sexy ng mga batang babae ang katawan niya, di ba? Kaya ba hindi niya ako hinahawakan sa gabi? Dahil hindi na ako kasing ganda ng mga batang babae? Pero ang batang Panginoon ay hindi mahilig sa mga babae. At saka nandoon pa si Binibining Yuan Yuan. Iyon ay dahil hindi pa niya nakakatagpo ang gusto niya. Kapag nakatagpo na siya, hindi ba't lalapit din siya ng kusa? Sanay na ako sa mga ganitong bagay. Wala namang lalaki sa mundo na hindi mahilig sa babae. Maliban na lang kung hindi siya uubra. Tingnan mo ang batang Panginoon, mukha ba siyang hindi uubra? Nagchitsismis na naman kayo rito. Hindi niyo na ba gustong magtrabaho sa pamilya Lu? Yang madam. Yang madam, huwag po kayong makinig sa mga pinagsasabi ng mga katulong na ito. Naniniwala ako na si Lu Chengyuan ay hindi ganoong klaseng tao. Hinding-hindi talaga. Mommy! Mommy! Hindi ka ba pupunta sa opisina ngayon? Maganda ang panahon ngayon. At halos ayos na ang lahat ng mga kailangan. Sinabi ni Yuan Yuan noon na gusto niyang maglaro ng Lego, kaya sumama na tayo. Mommy, pwede ba tayong maglaro ng Lego? Sige. Magandang araw po, Panginoon Lu. Mukhang gustong-gusto po rito ng munting binibine. May promo po ngayon para sa parent-child Lego class. Baka gusto niyo pong subukan? Kami ni Shen Chi ay dapat na talagang mas samahan pa si Yuan Yuan. Halika, pag-usapan natin iyan. Tuloy po kayo. Nasaan ang manager niyo? Darating din po siya agad. Maghintay lang po kayo ng sandali. Panginoon Lu, siguradong nakakabagot harapin ang isang losyang na asawa araw-araw. Hindi ba? Ang babaeng iyon ay hindi marunong mag-ayos at may mga nakakadiring stretch marks pa siya sa katawan. Iba naman ako. Madalas akong mag-ehersisyo, maganda ang hubog ng katawan ko, at araw-araw ay mabibigyan kita ng kakaibang karanasan. Chu Si Yolan. Lumayas ka. Wala akong interes sa'yo. Lu Chengyuan, hindi ko akalaing ganito ka palang uri ng tao. Mommy, hindi ba't nandito ka para hanapin si Papa? Bakit tayo babalik na agad? Hindi siya karapat-dapat na maging tatay mo. Mommy! Mommy! Z! Magiging maayos ka rin. Makinig ka sa doktor. Magpakabait ka, ha? Magiging maayos pa si Mommy?
magiging maayos ang mami mo. Maraming dugo ang nawala sa pasyente. Kailangan ng type B na dugo. Wala nang stock ng dugo sa blood bank. Kunin niyo ang sa akin. Type B ang dugo ko. Alagaan mong mabuti si Yuan Yuan. Opo. Doktor, kumusta ang asawa ko? Naging matagumpay ang operasyon. Dahil lang ito sa neurasthenia at pagkahimatay dulot ng anemia, buti na lang at nadala siya agad dito. Magiging maayos din siya pagkatapos magpahinga ng ilang panahon. Mabuti naman kung ganoon. Salamat naman. Pero Sir Lou, ang neurasthenia ng Madam ay maaaring may kaugnayan sa kanyang mga problemang psikolohikal. Maaari niyo siyang kausapin ng mas madalas. Naintindihan ko. Kalusugang mental. May nangyari pa kaya? Na hindi ko alam? Masakit pa ba? Lu Cheng Yuan. Alam kong nagsama lang tayo noon dahil kay Yuan Yuan. Kapag magaling na ako, matatapos na ang ating kasunduan. Aalis na ako sa pamilya Lu. Pero kailangang sumama sa akin si Yuan Yuan. Hahayaan ko naman kayong magkita sa hinaharap. Bakit mo naman naisip yan? Hindi ba't iyon naman ang totoo? Mama, gusto ko si Mama. Wala kang pera ngayon. At wala ka ring mapupuntahan. Kaya lalong hindi mo maaalagaan ng mabuti si Yuan Yuan. Magpagaling ka muna ng mabuti. Papapasukin ko muna si Yuan Yuan. Mommy, kasalanan ni Yuan Yuan dahil hindi kita nahawakan. Walang anuman iyon, Yuan Yuan. Wala itong kinalaman sa iyo. Ayos na si Mama. Ziye, bakit ka biglang nahulog sa hagdan? Madam, ate, ayos na po ako. Lu Cheng Yuan, anong klaseng asawa ka ba? Kasalanan ko iyon. Sige. Ano ba talaga ang nangyayari sa inyo ni Ziyi? Z, dahil gustong-gusto mo nang umalis sa pamilya Lu. At hindi naman maganda ang pilitan, kaya naman, ibibigay ko na ang iyong kalayaan. Yuan Yuan, aayusin muna ni Mama ang lahat. At babalik ako pagkalipas ng ilang araw para sunduin ka. Mama, wag kang aalis. Ate, Paano mo ako nahanap? ate, sumama ka na sa akin pabalik, bilis. Pinutol ko na ang ugnayan ko sa inyo. Huwag mo akong tawaging ate. Naku naman ate, nasa ospital si nanay. Naaksidente siya sa kotse, nasa ICU siya ngayon. Sabi ng doktor, baka hanggang 2 araw na lang siya. Gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Ayos lang siya. Paano siya na aksidente? Kung nagsisinungaling ako sa'yo, mamatay man ako. Ate, isipin mo na lang ang utang na loob mo sa pagpapalaki niya sa iyo. Puntahan mo na siya sa huling pagkakataon. Bakit mo ako dinala rito? Hindi ka na makakatakas. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ang kinis niya talaga. Niloko niyo na naman ako. Siya yan, Chiye. Balita ko nandoon ka sa mayamang pamilya, pero hindi ka naman pala paborito roon. Nakatakas ka noong huli, pero sa pagkakataong ito, sumunod ka na lang ng maayos sa amin. Napakatahimik dito. Si Matandang Lee, ay gusto ka rin niya. Tama, tama, tama. Kahit natawagin nila akong Matandang Lee, marunong naman akong mag-alaga ng tao. Huwag niyo nang asahan iyan. Matigas din pala ang ulo mo. Ganyan ang gusto ko. Ha 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 ha. Dinala ko na sa iyo ang tao. Paano ang pera? Huwag kang mag-alala.
Matagal nang nakahanda ang pera para sa iyo. Maghintay ka? Hindi ito kukulangin kahit 1 sentimo. Nay, minsan talaga ay nagdududa ako kung anak mo ba talaga ako. Hindi ka ba natatakot sa karma sa ginagawa mo? Sa totoo lang, pulot ka lang namin sa tumpok ng damo. Kung hindi lang dahil sa perang dote na ito, hindi kita patatagalin dito. Sa mundong ito, ang kawalan ng pera ang tunay na karma. Ngayong bayad na ang lahat, magsaya ka na riyan. Sige na, alis na. Huwag mong istorbohin ang gagawin ko. Ha 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 ha. Munting sinta, simulan na natin ang oras nating dalawa. Panginoon Lu, nawawala si Madam. Anong nangyari? Ang mga tauhan natin, sinundan si Madam sa iskinita at doon na siya nawala. Kahit halughugin niyo pa ang buong si Yencheng, kailangang mahanap niyo siya. Masusunod po. Munting giliw. Pinapayuhan kitang sumuko na ng maayos. Huwag ka nang gumawa ng walang kwentang paglaban. Makinig ka nang mabuti kay kuya. Mamatay man ako, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Habang lalo kang lumalaban, lalo akong natutuwa. Ang munting mukha mo ay napakalambot pa. Hayaan mong halikan ka ni kuya ng 2 beses. Kapag sinubukan mo akong hawakan, baka mabasag ang mga harapang ngipin mo. Ikaw, na munting malandi, nagawa mo pa akong kagatin. Talagang ayaw mo sa mabuting usapan at mas pinili mo ang dahas. Maghintay ka lang. Malandi. Tingnan natin kung saan ka pupunta. Huwag kang lalapit, kundi hindi kita mapapatawad. Bata kang malandi. Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Sumunod ka na lang sa akin. Ahahaha. Hindi ba matapang ka? Sige. Kagat pa. Hindi ba mahilig kang mangagat? Aray. Alam mo ba kung kanino akong babae? Wala akong pakialam kung kanino kang babae. Ang alam ko lang ngayon, ikaw ay pag-aari ko lang. Hindi ba sinabi sa iyo ni nanay na babae ako ni Lu Chengyuan? Kapag ginalaw mo ako, hindi ka palalagpasin ni Lu Chengyuan. Ha 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 ha. Nagyayabang ka lang. Sino ba ang Lu Chengyuan na iyan? Paano namang mangyayari na ang nanay mo ay ibebenta ka sa akin? Gusto kong makita ngayon. Kapag nakuha na kita, tingnan natin kung anong mangyayari sa akin. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Habang lalo kang sumisigaw ng saklolo, lalo akong nasasabik, lalo kong nagugustuhan. Saklolo. Saklolo, bitawan mo ako. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang babae ni Lu Chenyuan? Sino ba kayo? Naglakas loob kayong sirain ang kasiyahan ni Matandang Lee. Nandito ka na. Lumpuhin niyo siya. Alam niyo ba kung sino ako? Kilala ko si Panginoon Lu. Kaya niyo ba akong kalabanin? Ano? Natatakot na ba kayo? Sige, tawagin mo ang Panginoon Lu na iyan para makita ko. Kayo. Humanda kayong mamatay. Hello, Panginoon Lu. Hello, Panginoon Lu. Ikaw. Ikaw ba si Lu Chenyuan?
Bakit kahit sino na lang ay may numero ng cellphone ko? Opo, ililipat ko na ang mga hindi importanteng tao sa cellphone ko. Nagkamali talaga ako. Nagkasala ako. Ako. Hindi ko po talaga alam na siya ay ang inyong nobya. Panginoon Lu. Gaya ng dati, tara, uwi na tayo sa bahay. Sa susunod, maglalayas ka pa ba ulit? Ang regalo noong nakaraan ay masyadong mabilisang naihanda. Ito, ang regalo ko para sa inyo, isa sa mga handog sa inyong kasal. Pakawalan mo na ako agad. Sino ka ba? May karapatan ka bang kausapin ako ng ganyan? Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako ang sariling ate ni Lu Cheng Yuan, ang panganay na binibini ng Shencheng. Dito ay talagang wala pang tao, ang hindi ko kayang banggain. Magsalita ka ng maayos. Kundi ay wag mo nang asahang makakalabas ka pa ng pintong ito. Nagkamali po ako. Hindi ko dapat tinukso si Panginoon Lu. Ako, alam ko na talagang nagkamali ako. Sabihin mo, bakit mo gustong saktan si Ziyi? Bakit? Bakit siya pa ang nakakakuha ng pagmamahal ni Panginoon Lu? Gusto ko lang sirain ang lahat ng ito. Mas mabuting tanungin mo ang sarili mo. Kung bakit hindi mo man lang siya mapantayan. Siya ang buong mundo ko. Kung tapos ka na, lumayas ka na. Huwag mo akong piliting magpatawag ng tao para ilabas ka. Babaerong tatay na mahilig mang-akit. Yuan, patawarin mo na si Papa. Sige na. Titingnan ko muna ang gagawin mo sa susunod. Yuan, bakit ka sumunod kina Papa at Mama rito? Si Papa ay nasa ilalim pa ng obserbasyon. Kailangan kong protektahan si Mama. Nag-uusap lang ng sarili ng sina Papa at Mama. Lumabas muna tayo, okay? Anong sikretong hindi ko pwedeng marinig? Naku, nag-uusap sina Papa at Mama tungkol sa paggawa sa iyo ng kapatid. Huwag na natin silang istorbohin pa. Yuan, makinig ka. Lumabas ka muna. O sige na nga, pinapatawad ko na si Papa sa ngayon. Sa tingin ko si Yuan ay medyo nalulungkot na mag-isa. Nararamdaman mo rin ba na hindi ako kasing ganda ng mga batang babaeng iyon? At dahil din sa panganganak, hindi na kasing ganda ng sa kanila ang katawan ko? Ano namang pakialam ko kahit gaano pa kaganda ang mga babaeng iyon? Sa mga mata ko, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Kahit ang dating ikaw. O ang ikaw ngayon? Si CNC lang ang tanging mahal ko. Mabuti at hindi mo ako itinulak palayo ngayong araw. Sabi ng doktor ay maayos na ang paggaling ko. Lu Cheng Yuan. Dahil sa pag-aalaga ko kay Yuan noon, hindi ko pa natatapos ang pagsusulit para sa sertipiko ng CFA noong nasa kolehiyo pa ako. Gusto ko itong tapusin. Sige, aayusin ko na ito agad. Ang iyong katapatan ay tatanggapin ko na. G. Ang mga libro, notebook, tumbler, at pencil case ay nandito na lahat. Anak, papasok na sa paaralan si Mommy. Galingan mo, Mami. Mag-aral kang mabuti. Papasok ka na rin sa paaralan. Huwag kang masyadong kampante. Mahal,
Pwede ko bang paalisin ang mga taong iyon? Masyadong agaw atensyon. Paano naman ako makakapag-aral? Ziye, pinoprotektahan nila ang kaligtasan mo ng patago ngayon? Hindi ito makakaabala sa pag-aaral mo. Dad, magandang pinakita mo ngayong araw. Pinapatawad na kita ng 1%. 1% lang? Panginoon Lu, nasiyasat na ang lahat. Niloko si Madam ng kanyang ina at ni Shen Tianzi para pabalikin siya. Nasaan sila ngayon? Sumakay sila ng eroplano papuntang ibang bansa kagabi. Akala ba nila? Wala na akong magagawa sa kanila dahil nasa ibang bansa na sila? Gawin mo ang dapat mong gawin. Pero sila ay pamilya pa rin ni Madam. Natatakot ako. Hindi sila karapat dapat maging pamilya ni Ziyi. Opo. Hello? Ziyi, iligtas mo kami. May kapal pa rin ang mukha ninyong tumawag sa akin. Hinahabol na kami ng asawa mo hanggang dito sa ibang bansa. Wala kaming magagawa ngayon kundi ang magtago kung saan-saan. Ate, makiusap ka naman kay kuya para sa amin. Tutal, pamilya pa rin naman tayo. Pamilya? Paulit-ulit niyo akong sinasaktan. Ngayong wala na kayong matakbuhan, saka niyo sasabihing pamilya tayo? Hindi ba kayo natatawa sa sarili niyo? Ziyi, ayaw pa naming mamatay. Ano namang pakialam ko kung mamatay kayo o hindi? Mayroon pa ba tayong natitirang pagmamahalan bilang pamilya? Talaga bang hindi mo kami tutulungan? Hindi niyo deserve na tulungan ko. Hayop ka? Sayang lang ang pagpapalaki ko sa iyo. Ganyan ka ba magpasalamat? Ang lahat ng pinag-aralan mo ay parang kinain na lang ng aso. Pagpapalaki? Bata pa lang ako, puro pananakit at mura na ang inabot ko sa inyo. Kung hindi ako gumagawa ng gawaing bahay, nagtatrabaho naman ako sa bukid, naglabas ba kayo kahit 1 piso para sa pag-aaral ko? Ang allowance ko, matrikula ko, lahat iyon ay dahil sa pangungulekta ko ng bote at sarili kong pagsisikap na mag-ipon. Paulit-ulit nyo pa na sinubukang ibenta ako kina Matandang Wang at Matandang Li. Tinatawag nyo ba iyang pagpapalaki? Hello, hello? Hello? Bakit nawalan ng boses? Hello? Bakit ka nandito? Gusto mo bang maghiganti ng personal? Ano ang gusto ninyong gawin? Patayin nyo na lang ako kung kaya nyo. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Mas mabuti sana kung nanatili na lang kayo sa bansa, kaysa pumunta pa rito sa lugar na walang batas. Naghahanap kayo ng kamatayan. Bakit ko naman kayo pipigilan? Sige, tumahol ka pa. Huwag niyo na siyang saktan, tama na. Shang-Chi, nagkamali kami. Nakikiusap ako, pakawalan mo na si Tianzi. Siya ang tunay mong kapatid. Tingin ko ay hindi kayo nagsisisi. Kundi natatakot lang. Huwag niyo na siyang saktan, tama na. Ako na lang ang saktan niyo. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit mo ba siya laging pinoprotektahan? Sa loob ng maraming taon, ang lahat ng gastusin sa bahay ay ako ang pumapasan. Pero siya? May naibigay ba siya para sa pamilya kahit 1 kusing? Kahit ano pang mangyari, anak ko pa rin siya. Sa kanya nakasalalay ang pagpapatuloy ng pamilya, Xian. Noong unang panahon pa, hindi ba ganoon naman talaga? Kaya kailangan kitang isakripisyo. Sige, tingnan natin kung ang basurang ito ay mapoprotektahan ka. Pakawalan niyo sila. Opo. Xian Chi, papatayin kita. Sa tingin mo ba ay pwede mong saktan ang aming madam? Tigil. Anak, ayos ka lang ba? Anak. Napakalalim naman talaga ng pagmamahalan ng mag-ina. Hindi ko lang alam kung sa harap ng kamatayan ay magiging ganito pa rin kalalim ang pagmamahal na iyan. Isa lang ang makakalabas ng buhay sa kwartong ito ngayong araw. Ang mga bombang nakakabit sa inyo ay maliliit na bomba lamang. Sapat na ang bombang iyan para pumatay ng isang tao. Ang 2 remote control na ito ay nakakonekta sa bawat isa sa inyong mga bomba. Mamili na kayo kung sino ang mamatay sa pasabog. Totoo bang may isang makakaligtas sa amin? Kailan ba ako nagsinungaling?
Ma, matagal na kayong nabubuhay sa mundong ito. Bata pa ako. Kailangan ko pang ipagpatuloy ang lahi ng pamilya Shen. Pwede bang ibigay niyo na lang sa akin ang pagkakataong mabuhay? Ako ang tunay mong ina. Ano naman kung tunay kitang ina? Hanggang sa puntong ito, kasalanan mo pa rin ang lahat. Kung hindi mo sana sinabi na si Xian Chi ay pabigat lang, aabot ba ako sa ganitong sitwasyon ngayon? Magsalita ka. Narinig mo ba? Heto ang mabuti mong anak. Ang sarili lang niya ang iniisip niya at ibinibintang niya ang lahat ng sisi sa iyo. Talaga bang nagkamali ako? Hindi, wala akong mali. Mas mahalaga ang anak na lalaki kaysa sa babae. Wala akong mali. Wala ka ng pag-asa. Dito sa araw na ito, alinman sa isa ang mamamatay o kayong dalawa ay kailangang mamatay. Ma, maaring ito na ang huling bagay na gagawin mo para sa akin. Gusto mo ba talagang mamatay si Mama? Isa lang sa atin ang pwedeng mabuhay. Tianzi, sobra mo akong binigo. Hindi pumutok. Bakit hindi ito pumutok? Paano ako mabubuhay kung hindi ka mamamatay? Ito ba ang anak na minahal at inalagaan ko ng husto? Ma, pakiusap, pagbigyan mo na lang ako. Pagbigyan mo na ako. Pagbigyan mo na ako. Hayaan mo akong patayin siya. Hayaan mo akong patayin siya. Hayaan mo akong patayin siya. Hindi ba't galit na galit ka rin sa kanya? Hayaan mo na akong patayin siya. Isang madamdaming eksena nga naman ito ng mapagmahal na ina at anak. Eksena? Ibig mong sabihin na talagang wala kang balak na patayin kami? Ang pumatay ng tao. Hinding-hindi ko magagawa iyon. Shensi, papatayin kita. Kayong mag-ina, niloloko niyo ako sa loob ng maraming taon. Sandali pa lang ang nakakalipas. Hindi niyo na agad kaya? Ma, tignan mo. Ito ang iyong butihing anak. Alam ko na hindi niyo ako tunay na anak. Pero, sa totoo lang, kung naging mabuti ka lang sana sa akin, kahit kaunti lang, sana ay naging isa tayong napakasayang pamilya. Chi, patawarin mo si Mama. Cheng Yuan, pagod na ako. Umuwi na tayo. Ipunin ang lahat ng ebidensya ng kanilang iligal na gawain at krimen. Ipadeport sila pabalik ng bansa. Huwag silang hayaang mamatay dito. Gusto kong makita silang mabulok sa kulungan. Masusunod po. Tara na. Mama, ayos ka lang ba? Ayos lang ba si Chi? Ayos lang ako. Nakalipas na ang lahat. Talagang mga hayop sila. Hindi. Mas masahol pa sila sa mga hayop. Kahit ang mabangis na tigre ay hindi kinakain ng sariling anak. Nagawa nilang itrato si Chi ng ganyan. Huwag na natin silang pag-usapan. Kamalasan lang sila. Ayos na talaga ako. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Chi, huwag ka lang malungkot. Nandito kami para sa'yo. Pamilya tayo. Pamilya tayo. Ay, mali. Mayroon pa tayong mga nakababatang kapatid. Ang batang ito. Napakabait ni Yuan Yuan. Bibigyan ka ni Lola ng regalo. Anong regalo? Lola, sino po sila? Ako po ang guro sa piano ng Munting Prinsesa. Nanalo po ako ng gintong parangal sa Warsaw Chopin International Piano Competition. Ako po ang guro sa sining ng Munting Prinsesa. Nagwagi po ako ng Lifetime Achievement Award sa Venice Biennale. Ako po ang eksklusibong guro sa sayaw ng Munting Prinsesa. Profesor po ako sa kagawaran ng sayaw sa Columbia University. Ako po ang guro sa matematika ng Munting Prinsesa. Ako ang gumawa ng mga pagsusulit sa matematika para sa college entrance exam sa nakalipas na 10 taon. Lola, gusto ko pong matutong sumayaw. Sige, sige. Hindi lang isa ang dapat matutuhan ni Yuan Yuan. Hindi dapat mapabayaan ang lahat ng kailangang pag-aralan. Maaari na kayong umalis. Sige. May regalo rin ako para sa'yo. Patawad? Matagal na tayong magkasama at hindi man lang kita nabigyan ng disenteng regalo. Ang kapatid ko na to, matagal na niyang inihanda ang singsing na. To, nag-imbita pa siya ng isang master engraver para lang bigyan ka ng isang singsing na walang katulad. Cheng Yuan. Ji, pakasalan mo ako. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Oo.
Lola, kapag nagpakasal si Mommy kay Daddy, ano ang mapapala ko? Ang mapapala mo? Siguro ay magkakaroon ka na ng mga kapatid na makakasama mong maglaro. Ayaw ko ng mga kapatid na mga kasama kong maglaro. Bakit naman? Hindi mo ba gusto ang mga kapatid? Hindi, gusto ko na ang mga kapatid ko ang maghati-hati sa 4 na guro. Nakapag-propose na rin sa wakas. Itong honeymoon, kailan ba natin ito itutuloy? Saan mo gustong mag-honeymoon? Kahit saan okay lang sa akin, ikaw na ang bahala sa plano. Pagkatapos ng mga exam mo, maglilibot tayo sa buong mundo. Oo. Maglilibot sa mundo. Gusto ko ring sumama, gusto ko ring sumama. Yuan. Ang paglilibot na ito sa mundo ay para sa 2 tao lang. Hindi na ba ako mahal ni na Papa at Mama? Siyempre hindi. Aalisin na Papa at Mama para gawan ka ng mga kapatid. Hindi mo ba gustong magkaroon ng kapatid? Kung ganoon ay hindi na ako sasama. Hihintayin ko na lang ang mga magiging kapatid ko. Para tulungan akong harapin ang 4 na guro ko. Ikaw talaga. Sandali lang ha. Binigyan ako ni Ate Shiwen ng damit. Sabi niya isuot ko raw ito para ipakita sa iyo. Maghintay ka lang dyan sa labas, huwag kang sisilip. Sige. Maghihintay ako. Gusto mo bang tulungan kita? Hindi, wag na. Kaya ko na. Ito mag-isa. Ang ganda mo. Kahit ano pa ang isuot mo, gustong-gusto ko pa rin. Ano ba talaga yan? Napaka-misteryoso naman. Bake shop. Hindi ba't gusto mo namang magkaroon ng sariling bake shop? Salamat sa iyo, Cheng Yuan. Bakit ka pa nagpapasalamat sa akin? Papa, pwede ko bang kainin lahat ng cake dito kahit kailan? Kakain ka pa? Magmumukha ka na talagang biik, katulad ng papa mo. Tara, mag-ikot-ikot tayo? Oo. Halika rito kay mama. Si Yi, tingin ka muna riyan. Sasagutin ko lang itong tawag. Oo. Cheng Yuan, narito na ako. Miss Hanshu, nanalo ka ng iba't ibang parangal sa Europa nitong nakaraang 2 taon. Naging pinakabatang tanyag na biolinista sa buong mundo. Bakit bigla kang nagpa siyang bumalik sa bansa? Para sa isang tao. Dati, dahil sa aking karera. Napakarami naming nasayang na pagkakataon. Sa pagbabalik kong ito, gusto ko lang maging babae sa likod niya. Sino naman po siya? Cheng Yuan, naaalala mo pa ba ako? Hindi ba Cheng Yuan ang pangalan ni Papa? Ibig sabihin bang tita sa telebisyon ay gusto rin si Papa? Madam, si Cheng Yuan at siya. Walang namamagitan sa kanila ni Cheng Yuan. Dati lang ay humanga si Cheng Yuan sa talento niya, kaya tinulungan lang niya ito. Hay, ako rin ang may kasalanan. Noon kasi, ayaw pang magpakasal ni Cheng Yuan kaya sinubukan ko silang itugma. Ito ang naging dahilan. Kung bakit may pagnanasa pa rin si Hanshu kay Cheng Yuan. Pero ngayon, siguradong tapat at tanging ikaw lang ang mahal ni Cheng Yuan. Huwag kang mag-alala. Wow, si Hanshu ay talagang napakadesente. Ang ganda rin ng boses niya. Muling nagkita sina Hanshu at Luke Cheng Yuan pagkatapos ng mahabang panahon para magkabalikan. Kinikilig ako sa kanila. Mahal ko na sila. Hay naku? Nandito ka na pala. Oo. Bakit ang dalas mong umuwi ng gabi nitong mga nakaraang araw? Sobrang busy lang. Busi ka ba sa pakikipag-date kay Hanshu? Maliligo muna ako. Sige.
Chi, pakikuha naman ang damit pampatulog ko. Sige. Mag-ingat ka. Xiaotang, huwag ka na munang magpakapagod. Ipinagdala kita ng milk tea. Salamat po, madam. Ikaw pala ang gumawa nito. Opo, ako nga. Ang galing naman. Hello, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ikaw pala si Xian Chi. Sino po sila? May-ari ka lang pala ng isang cake shop. Hindi rin naman ganoon kagaling ang gawa mo. Ikaw si Hanshu, ang pinakabatang world-class na violinista. Napanood ko ang concert mo. Talagang napakahusay mo. Siya pala si Hanshu. Maganda nga siya at talaga namang sopistikada. At may ganoon pa siyang mataas na titulo. Habang ako, wala lang talaga. Kung ako si Liu Cheng Yuan, siya rin ang pipiliin ko. Akala ko pa naman ay sobrang mahal ka ni Cheng Yuan. Bakit kahit isang disenteng alahas, ay hindi man lang niya naibigay sa iyo? Ang ibinigay niya sa akin na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso. Ang mga bagay na ibinigay sa akin ni Cheng Yuan ay hindi ko lang talaga sinusuot. Sa tingin ko ay wala talaga siyang binigay, no? Hindi gagastos ang isang lalaki para sa babaeng hindi niya naman gusto. Nagsisinungaling ka. Mahal na mahal ng daddy ko si Mommy. Itong cake shop na ito, ang regalo niya para kay Mommy. Magkano lang ba ang halaga ng basurang shop na ito? Baka hindi pa ito aabot sa kapiranggot na halaga ng hikaw ko. Nagsisinungaling ka. Dalagang Hanshu, nirerespeto ko ang mga narating mo sa sining. Pero kung pumunta ka rito para lang manggulo, ay wag mo akong sisihin kung maging bastos ako sa'yo. Dalagang si Ann, dapat alam ng isang tao ang kanyang lugar. Hindi kailanman magsasama ang dalawang taong hindi magkapantay ang katayuan. Sabi ni Cheng Yuan, kung hindi mo lang siya binigyan ng pabigat na anak na iyan, hindi ka man lang niya titingnan. Kung sinabi man iyon ni Cheng Yuan, hayaan mo siyang sabihin iyon ng harapan sa akin. At isa pa, mabait at masunurin ang anak ko. Hindi siya isang pabigat. Dalagang Hanshu, di ba? Hindi ka welcome dito sa shop namin. Umalis ka na, pakiusap. Hindi ka welcome. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Yuan. Ate Hanshu, ayos ka lang ba? Bakit mo tinulak si Ate Hanshu? Balak mo ba siyang patayin? Hindi ko ginawa yon. Hindi. Kitang-kita ko na tinulak mo siya. Naiinggit ka lang sa talento ng ate ko. Ang taong katulad mong mainggitin sa may galing. Mamatay ka na. Tinulak mo siya. Hindi ko ginawa yon. Siya mismo ang natumba. Tama na. Naintindihan ko na. Ayos ka lang ba? Cheng Yuan, dumating ka. Mommy, hindi ba naniniwala si Papa sa atin? Pero malinaw naman na yung masamang tita na yun ang kusa na bumitaw. Waniwan, kailangan nating magtiwala kay Papa. Shen Chi. Nagka-concussion si Hanshu. Cheng Yuan, huwag mo na dahil sa nangyaring ito ay sisihin si Chi. Hindi naman niya sinasadya. Kapag may nagawang mali, ay dapat itong aminin. Naku naman, nangyari na ang lahat. Huwag na kayong dahil sa bagay na ito ay mag-away. Hindi pwede. Cheng Yuan. Ganoon na lang ba ang kawalan mo ng tiwala sa akin? Ay, Cheng Yuan, tapos na ang lahat. Hindi naman ako madamot na tao, kaya huwag mo nang saktan si Ate Shen Si. Siyempre, hindi ko siya sasaktan. Sino ba talaga ang nagsisinungaling? Akala mo ba talaga hindi ko alam? Cheng Yuan. Hanshu, itigil mo na ang mga pakana mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Kilalang kilala ko ang pagkatao ni Xian Chi. Napakaraming tao ang nakakita, siya talaga ang tumulak sa akin. Kung ganoon, paano kung ipakita ko ang video sa bake shop ng araw na iyon at ipakalat ito sa buong internet? Alam mong may kakayahan ang pamilya Lu na gawin iyon. Kanina lang, kampi ka sa akin. Hanshu, babalaan kita, lumayo ka kay Xian Chi. Kung hindi, pababagsakin kita agad mula sa kinalalagyan mo. Kaya pala, nagpapanggap lang pala siya kanina para kay Hanshu.
Xianqi, anong karapatan mong manatili sa tabi niya? Akala ko talaga ay hindi ka naniniwala sa akin. Asawa kita? Kung hindi ako maniniwala sa iyo, kanino pa ako maniniwala? Kailangan ko ng paliwanag. Nang araw na iyon, niyaya ako ni Hanshu na kumain sa labas para makiusap na tulungan siyang magdaos ng isang konsierto. Hindi ko inaasahang may kukuha ng litrato at ipopost ito sa internet. Talaga. Gusto mo bang tawagin ko si Chow Yuan para komprontahin siya? Pero pumunta si Hanshu sa bake shop ko noong araw na iyon at sabi niya, ikaw ito nabigay sa akin ni Cheng Yuan. Nagkakahalaga ito ng 231 milyong piso. Sabi niya, hindi man lang daw aabot ang halaga ng bake shop ko sa kalingkingan nito. Hemp. Anong hikaw? Nagmamaang-maangan ka pa. Nakita ko na iyon sa bulsa ng damit mo noong araw na iyon. Balak ko sanang sa ating ika-7 anibersaryo, ibigay ito sa iyo. Ang pares ng hikaw na ito ay ipinagawa ko talaga para sa iyo. Ito lang ang tanging pares sa buong mundo. Anong ika-7 anibersaryo? Noong gabi, 7 taon na ang nakakaraan. Sige na. Alam ko na. Pero bakit may ganoon din si Hanshu? Siguro ay nalaman niya ang listahan ng binili ko. At bumili siya ng peke. Sige. Waniwan, namiss mo ba si tita? Kumusta po ate? Nabalitaan ko na pinarusahan ni Cheng Yuan si Hanshu para sa iyo. Ngayon, dapat ay kampante ka na. Ikaw lang ang tanging laman ng puso niya. Oo. Anong ginagawa ninyo rito? Xianqi, ikaw nakabit ka? Nagawa mo pang agawin ang boyfriend ni Hanshu habang nasa ibang bansa siya. Itinulak mo pa si Hanshu. Nasira na ang mukha niya. Kaya mo bang panagutan ito? Malandi? Kabit? Puwe? Wala kang hiya. Huwag ninyong pagsabihan ng ganyan ng mama ko. Ikaw yung basura, di ba? Wala ka talagang modo. Ayusin mo yung pananalita mo. Ang lakas ng loob mong saktan ako? Ano naman kung saktan kita? Sa tingin mo ba ay mahina itong si Xianqi? Ayos lang na hiyain mo ako. Pero huwag na huwag mong hihiyain ang anak ko. Kung wala ang anak sa labas na yan, makakapasok ka ba sa buhay niya? Sige. Sabihin nating sumingit ako. Ngayon, tatanungin kita. Ilang taon na ang nakalipas ng mang-ibang bansa si Hanshu? 5 taon na ang nakalipas. 6 na taon na ang anak ko. Natatandaan ko. Nandito pa sa bansa si Hanshu 6 na taon na ang nakalipas. Di ba? Paano mo masasabing sumingit lang ako? Halata namang siya lang ang walang kakayahan. Sinungaling ka. Ano bang wala kay Ate Hanshu na meron ka? Siguradong gumamit ka ng kung anong maduming paraan. Bakit? Ngayong wala ka nang masabi, gagawa ka na lang ng kwento? Wala talagang pagsisisi ang babaeng ito. Mga bes, sirain nyo ang lugar na to. Tigil. Kapag humakbang pa kayo ng isa pa, ibibigay ko ang bidyong ito sa mga pulis. Humanda kayong mabulok sa kulungan. Akala mo ba? Matatakot mo ako? Mga bes, alis na tayo. Panginoon Lu, handa na po ang kasal na ipinahanda ninyo. Tungkol naman sa pribadong eroplano at yate para sa paglalakbay sa buong mundo, nakahanda na rin po ang lahat. Magaling. Huwag mo munang sasabihin kay Chiyi. Bibigyan ko siya ng sorpresa. Masusunod po? Ikaw na bata ka, kay Kiyaw ka na. Anong nangyayari? Yuan. Anong nangyari kay Mama? Ang mga fan ng masamang tita na yun, sinira nila ang bake shop. Hanshu. Hanshu. Ang mga fan mo ay sinira ang lugar ng Young Madam ng Pamilya Lu. Nandoon din ang panganay na prinsesa ng Young Madam ng Pamilya Lu. Ano naman ngayon? Kapag naglakas loob silang agawin ang lalaki ko, dapat silang maghanda na hindi matahimik habang buhay. Alam mo ba kung gaano kalakas ang Pamilya Lu? Kapag naisipan nilang parusahan ka, lahat ng mga parangal muno ay babawiin sa iyo. Parurusahan ako? Kailangan naman ng ebidensya. Mga fan ang nanira, hindi ako? Anong kinalaman ko roon? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw ang nag-udyok sa kanila sa likod nito. Kung hindi mo sasabihin, sino ang makakaalam? Sige na lang. Bahala ka na sa sarili mo. Hindi na talaga kita mapagsabihan. Asistente Zhao, bakit ka na parito? May malaking piging ang Pamilya Lu. Iniutos ni Panginoon Lu na ikaw ang pinakaimportanteng panauhin
Kaya dapat kang naroon. Alam ko na, may puwang pa rin ako sa puso ni Cheng Yuan. Ate Hanshu, anong tinutunganga mo pa riyan? Ay nako, hindi mo ba nakikita? Pakakasal na sa'yo si Panginoon Lu. Cheng Yuan, sa wakas ba ay nagbago na ang isip mo? Pero masyado naman itong biglaan, hindi ba? Wala man lang akong suot na gown pang kasal ngayon. Ipakilala ang aking bride. Cheng Yuan, gustong-gusto ko ang sorpresang inihanda mo para sa akin. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Sa kasal namin ni Xianqi. Cheng Yuan, hindi ba't ako dapat ang pakakasalan mo? Bulag ka ba? Ang galing-galing ng aming ate Hanshu. Ikaw palang malanding ito? Nangahas ka pang agawin ng lalaki ng aming ate Hanshu? Tapos na ang maliligayang araw mo? Mga sis, sirain niyo ang lahat ng ito? Tingnan natin kung sinong mangangahas na hawakan ng manugang ng pamilya Lu. Ano raw manugang ng pamilya Lu? Ang kabit lang naman siya na nakuha ang posisyon dahil sa anak sa labas. Tama. At may lakas pa ng loob na dalhin dito ang anak sa labas. Nakakahiya talaga. Wala talagang hiya. Walang hiya, walang hiya. Walang hiya, walang hiya. Nag-aral ka ba talaga ng batas? Alam mo ba, ang paninirang puri sa ibang tao, kung ilang taon ang parusa niyan. Idemanda mo kami kung kaya mo. May 10 milyong fans si Hanshu. Lahat kami ay panig sa kanila. Kaya mo ba kaming lahat idemanda? Oo nga. Sige, idemanda mo kami. Hanshu, ikaw ba ang nag-utos sa mga taong ito? Cheng Yuan, hindi mo pa ba naiintindihan? Ang dami kong mga fans. Kayang-kaya nilang gawin na. Hindi makapalag itong si Xianqi. Ang babaeng ito na walang silbi ay hindi karapat-dapat para sa'yo. Kung karapat-dapat siya sa akin o hindi. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Para sa'yo. Wala siyang silbi. Pero para sa akin, siya ay mabait at mapagmahal. Matatag at matapang siya. Ito ang mga bagay na kailanman ay hindi mo magkakaroon at hindi mo rin deserve magkaroon ito. Ang mahal kong si Chiyi ay 10,000 beses na mas higit sa iyo. Nagsisinungaling ka. Bakit mo magugustuhan ng isang babaeng wala man lang kahit anong pinagmulan? May maitutulong ba siya sa mga negosyo mo? Hindi katulad ko. May 10 milyong fans ako. Kaya kong tulungan ang career mo sa pamamagitan ng pagpapasikat nito para mas lalo pa itong umunlad. Wala akong pakialam sa pinagmulan o kung ano paman. Ako ang kaniyang backer. Pagdating naman sa negosyo, ang pamilya Lu ay may trilyon-trilyong ari-arian. Kailangan ko pa ba ang tulong mo para sa promosyon at publisidad? Sino ka ba sa akala mo? Hindi maaari. Cheng Yuan, mahal mo ako. Sinusubukan mo lang ako, di ba? Mga tao, kalad ka rin nyo palabas ang baliw na ito. I-blacklist siya sa buong internet. Ate Hanshu? Uy, Ate Hanshu. Munti ko na kayong makalimutan. Hindi ba't kani-kanina lang ay gusto ninyong kasuhan ko kayo? Chao Yuan, mag-ayos ka ng abogado. Kasuhan sila ng libelo at pang-iinsulto. Hemp, mga minor de edad kami. Hindi mo kami makakasuhan. Tama. Mga menor de edad kami. Sige nga, kasuhan mo kami kung kaya mo. Menor de edad pala ha? Kapag ang anak ay hindi naturuan, kasalanan iyon ng mga magulang. Lu Yuan, ihabla ang kanilang mga magulang. Wag naman po, dahil siguradong babaliin ng tatay ko ang mga binti ko. Nagkamali po ako. Patawad. Dahil ang nanay ko naman ay hindi na ako bibigyan ng baon. Paumanhin po. Ginoong Lu Chengyuan, sa nakakaantig na sandaling ito, ano ang gusto mong sabihin kay Bebe, Xianqi? Sa loob ng maraming taon ay nagkaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at mga tampuhan. Pero gusto kong sabihin sa iyo na ang mahal ko ay ikaw lang. Mahal kita. Xianqi. Salamat sa iyo, Lu Chengyuan. Iniligtas mo ako mula sa lusak at sa kadiliman. Para kang isang liwanag na nagbigay ng saya sa buhay ko. Ganon din ang ginawa mo. Binigyan mo ako ng bagong buhay. At ngayon ay ang pinakaaasam na sandali. Halik na! 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 Ay, Chi, baka buntis ka na. Doc, ang katawan ng asawa ko, may problema ba rito? Ang katawan ng young madam ay wala namang kahit anong problema at buntis pa siya ng kambal na lalaki at babae. Kambal na lalaki at babae? Mahal ko, ang ating biyahe sa buong mundo ay baka kailangang maurong ng 1 taon. Ayos lang iyon. Yehey!
Magkakaroon na ako ng mga kapatid na tutulong sa akin sa mga homework ko.